oras. Eksakto en punto. 6:01. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Inaprubahan na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbababa ng taripa sa bigas sa layuning labanan ang inflation at matiyak na may sapat na supply ng bigas sa bansa. Dahil dito, ang dati raw pong 35% tariff ay magiging 15% na lamang at ito'y tatagal hanggang sa 2028. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang desisyon na bawasan ng duty rate ng bigas sa 15% ay layuning maibaba ang presyo ng bigas at gawin itong abot kaya. Maibababa na kaya sa 29? Tuloy ang basa. Target ng gobyerno na ibaba ang presyo ng bigas, eto na, sa 29 pesos kada kilos o kada kilo sa buwan ng Agosto. Aba, ngunit hindi ito pangkalahatan kundi para lamang sa mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang mga kumpanyero ng bayan, ang mga kumpanyero. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Maganda morning. Across the Lamig, lamig. where the viaduct looms like a Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Umahabol si Anthony Taberna. fortified, Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng never coming back. Friday! Yuhuu! Bridge past the mills, past the Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? handsome Meron bang nabibilahang murang bigas sa inyong lugar dyan? Yun ang sinasabi natin, dapat talaga paramihin, palawakin itong kadiwa. Mga kadiwa centers na yan na kapag bebenta ng murang bigas at iba pang mga agricultural products. Pwede. Ewan ko lang ha. Yun ang mga barangay hall, di ba Greg? Yung mga barangay hall, gawin nating kadiwa center yan. destroy. Nang itong si Kapitan meron ng mga pinagkakaabala. Feel your shrink Pagtindahin natin ng murang bigas at mga murang agricultural products sa mga kapi-kapitan ng barangay. Tingnan nyo, subukan nyo lang ha. he's a good Siguradong mamahalin at mamahalin kayo ng tao. Yung mga kapitan ng barangay dyan, kung wala pa hong pagsisikap ang national government, kayo na gumawa ng paraan. Makipag-ugnayan kayo dito sa Department of Agriculture. Kumuha kayo ng lugar diyan sa inyong barangay hall at gawin ninyong bentahan ng ay sigurado yan. Yun hong mga sitwasyon na may mga nabubulok na mga agricultural products, halimbawa kamatis, na ano pa ba yung mga nakakarang pagkadami-daming mga produce na nabubulok. feel like Yun ang dapat nating ikinakalat kaagad. Kaya nga sabi natin ang Department of Agriculture, bagamat medyo may kakaiba na ngayon, may mga action na ngayon na ginagawa, mag-extra effort pa para dyan sa tinatawag na logistics. Ayan ha. Kung paano madadala
kung paano mapagtatagpo ang mga producers at ang mga consumers nang hindi na dumadaan sa kung kani-kaninong mga kamay na nagiging dahilan po ng pagtaas ng presyo. Iba-iba ho ang mga banner stories ng mga pahayagan ngayon. Itong Manila Bulletin, nakatutok sila dyan sa Kanlaon. Maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Takot-takot ho, libong mga residente ho ang nananatiling mga nasa evacuation centers ho dyan. Dahil po dito sa pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon, at ang sabi ho dito sa banner story ng Manila Bulletin, more explosive eruptions feared. Ayan. Meron daw hong namo-monitor ang PHIVOLCS na increasing unrest diyan daw po sa Bulkang Kanlaon. Kaya sa mga kababayan natin diyan, ako talaga naman, mamaya kukuha tayo ng update sa mga LGUs mismo, mga affected municipalities and mga LGUs, mga chief executives diyan po sa lugar na yan. Banner story ng ito kakaiba ito ng Philippine Star, Monetary Board member quits over ghost scandal. Ito yung pumuputok na unti-unti nitong mga nakakaraang araw na dyan daw po sa Bangko Sentral, dyan daw po sa mga miyembro ng Monetary Board ay merong ghost employees. Oh my God! OMG! Uso pa ba ito? Meron pa bang gumagawa ng ganitong mga kabuktutan? Ito ho. Ito ay inaasahang puputok pa ng husto sa mga susunod na araw. Pero ito hong isa daw pong miyembro ng Monetary Board ay nag-resign na. Ang pangalan V. Bruce Tolentino, former Deputy Director General of the International Rice Research Institute. Na-appoint daw pong Monetary Board member noong June, reappointed in 2020. Ayan, nag-resign daw po. Mukhang siya pala yung isang binabanggit na opisyal na involved dito sa mga ghost employees, ghost scandal dyan po sa Monetary Board. Ang pahayagang Inquirer, ang kanilang banner story, Department of Health, flirt variant here. Nako, andito na pala itong si Harot, flirt variant here, but Philippine remains low risk. Ayan, ang kainaman naman daw low risk pa rin dito sa Pilipinas. Pero kailangan pa rin tayo mag-extra careful, lalo na doon sa mga may comorbidities. Simulan na ulit, ibalik na ulit ang face mask. Ayan kubli muna natin yung magandang mukha na yan. Itago muna natin yan, yung kagwapuhan na yan. Magtiis na lang muna tayo. Magtiis na muna tayong itinatago natin yan para na rin sa kaligtasan. Lalo na yung may mga comorbidities. Ano ba headline? Ang The Manila Times, ito matindi. Ito yung hinahanap ko. Family investigation should include Duterte. Ito na. At ito ho ang inaasahang susunod matapos ho yung PIDEA leaks. At itong ongoing na Mayor Alice Leal Guo. Ito ang sinaasahan nating babalik sa ating mga tahanan sa pamamagitan ng pagsubaybay natin sa mga Senate hearing na gagawin. Ito hong investigasyon, lalo pat ang gusto raw po ng Senado ngayon, lalo na ni Senator Risa Ontiveros, ay punteryahin na ng Ombudsman si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa issue ng katiwalian, graft. Dahil po dito sa 47.6 billion pesos na pondo ng Department of Health na inilipat sa procurement service ng DBM, natatandaan nyo yon, at ipinambili ng kutakot-takot na mga kagamitan, pinadaan sa family. Yan. Diba, doon nga ang family daw po ay nalapit sa Pangulo. Dahil dun sa kaibigan ng Pangulo na lumilingon sa tawag na Michael Yang, yung kanyang iginawang special advisor. Naku, ayan na, mukhang
When it rains, it flies. Ang mga kumpachero ng bayan, Kunyang Jerry, Dos. Oras po natin, Mr. Jalom Tang, Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, June 5, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Target collection ng Bureau of Customs lumagpas sa ikalimang sunod na buwan. Ano ba yan? Ano ba yan, BOC? Lagpas na naman kayo sa target. Visa-free entry ng Taiwan para sa mga Pilipino extended hanggang July 2025. 15%, 15% tariff sa bigas inaprubahan na ng Pangulo. Ayuda sa mga apektadong residente ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos. Operasyon ng MRT-7. Ang MRT-7 ay ito yung andito sa Commonwealth, ano? Sa QC. Yan, Ayan, Commonwealth, sa Quezon City. Sisimula na sa huling quarter ng susunod na taon. Buong puwersa ng Bamban Pulis sa Tarlac sinibak dahil sa illegal pogo operation. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Giselle Ricofoy. At ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Dito muna tayo sa good news. ACS Good News. Ibinida. Ayan ha. Sa simula pa lang ibinida. Good news na good news. Ng Bureau of Customs na muling lumampas. Talaga naman. Muli. Ano ba naman yan? Laging ganun yung anggulo. Na naman. Muling lumagpas ang target nilang collection sa ikalimang sunod na buwan. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, tumaas ng 4.9% ang kinita noong nitong buwan ng Mayo kumpara nung nakaraang taon. Tinukoy ni Rubio ang 81 billion pesos sa collection nito, lagpas sa target na 79.6 billion. Ayon sa Commissioner, lumaki ang kita ng Customs mula sa nakolekta nito noong 2023. Mula Enero hanggang Mayo, umabot sa 381.3 billion pesos ang koleksyon ng Bureau of Customs, lagpas sa target na 366. Opo, talaga naman ha. Iniugnay ng Bureau of Customs ang magandang revenue collection performance sa patuloy na monitoring sa values and classifications ng mga imported commodities upang matiyak ang tumpak na duty and tax collection. Kaya naman pala itong si Customs Commissioner Benvenido Rubio, panay na lang ang ayos ng kwelyo niyang gano'n. Iyon, no? Mayore. Ganda daw ng performance Talaga. Ikalimang sunod na buwan. Ibig sabihin hindi lang nakachamba nung una. Nasundan pa ng pangalawa. Baka sabihin ng iba, ganoon lang yan. Chamba lang, susunod yan, lagpas na. Hindi pa. Tumatlo, Nasundan umapat, naglima pa. Ibig sabihin, matikas daw ang leadership ni Commissioner Rubio. Talaga? Ganun iikot ba? sa ekonomiya yan. Ganun ba ang lumilitaw sa mga pag-aaral? Mukha. Sana lahat ng ahensya ganyan. Parang umiikot sa ekonomiya. Correct! Nadali po, Mayora.
Samantala, pinalawig pa ho ng Taiwan ang trial visa-free entry para sa mga Pilipino hanggang sa July ng susunod na taon. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan, epektibong extension mula August 1, 2024 hanggang July 31 ng 2025. Kasama ho dyan yung mga mamamayan ng Thailand at ng Brunei. Maaring manatili ng hanggang 14 na araw ang mga Pilipino sa Taiwan sa ilalim ho ng Visa Exemption Program. Alas 6:21 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo na po. Agreeing kayo, gising na. Nakatutok si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kaganapan sa Negros, lalo na sa mga residente na apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Sa kanyang video message, tiniyak ng Pangulo na tuloy ang suporta ng gobyerno sa mga apektadong residente at gagamitin ang whole of government approach sa nasabing sitwasyon. Pinawi rin ng Pangulo ang pangamba ng mga residente at tiniyak na on top of the situation ng PHIVOLCS, NDRRMC at DSWD na patuloy na nagmo-monitor at magbibigay ng ayuda sa mga apektadong residente. Patuloy ang ating mga ahensya tulad ng PhilBox, NDRMC at ang DSWD sa kanilang masusing pagsusubaybay at pagbibigay ng suporta. Namigay na tayo ng mga sleeping kits sa La Castellana at may 13,000 family food packs na ang nakapreposition sa Negros Island at may karagdagang 40,000 food packs at iba pang non-food items na paparating. Naka-standby din ang ating mga air asset para sa mas mabilis na pagresponde. Tinitiyak ko na ang ating pamahalaan ay handa at patuloy na nagbibigay ng suporta hanggang makabalik ng ligtas ang lahat sa kanilang mga tahanan. Si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kaugnay na balita ho, higit 2,000 residente raw ang apektado ng Kanlaon eruption. Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas at Red Cross nakasaklolo raw. Detalye RH52 Edniel Parosa. Edniel. Come in, Edniel. Wala, malamya ang ating linya. Babalikan ho natin mamaya ang report na yan ni Edniel. Samantala, aprobado na ho ng National Economic and Development Authority na ibaba sa 15% ang taripa sa bigas hanggang 2028. Ayon kay NEDA Chief Arsenio Balisacan, mula ito sa dating 35% na layuning mapakalma raw ang presyo ng bigas sa lokal na pamilihan. Bahagi raw ito ng target ng Department of Agriculture na maibaba sa 29 pesos ang kada kilo ng bigas kahit daw muna sa mga mahihirap na Pilipino. Alas 6:24 ang ating oras. Mayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Inaasahang lalarga na ang partial operations ng MRT-7 sa ika-4 na quarter o sa last quarter ng 2025. Ang tagal na nga nito, Mayore, ano? Oo. Nagtagal. Nausog na nausog ang operation nitong MRT-7. Pero yan, mukhang mas mataas daw yung possibility. Na, ito na, tuloy, totoo Ayan na, na. tuloy na. Promise, ha? Promise yun. Yung Totoo ilang yan. istasyon lang naman daw muna. Partial operation. Yun yung partial. sinasabi noon nung panahon pa ni Secretary Arto Gade. Siya yung talagang laging gusto niya sa isang project ng gobyerno. Masimulan kaagad kahit partial lang. Kahit partial lang. Halimbawa, isang tren na mula dito hanggang Bicol, kahit hanggang Laguna lang muna, mga ganun. Para Masimulan agad na napapakinabangan yan, ng mga correct ka commuter. dyan. Ito, nausog. Kutakot yatang naging problema nitong pati yata doon sa sa depot nila dyan sa San Jose del Monte, Magbubukas Bulacan. na raw yun para nung isang taon may ganung balita, tama ba? Ang alin? Yung depot? Depot? Oo, hindi. Pero yan, sigurado na yata yan. Baka ibang depot yun. Hindi, yung pinaka-depot ng mga tren ng MRT-7, mukhang ililipat. Gusto ng local government ng San Jose Saan daw? na ilipat. Same area, same city, pero Ibang ibang lugar. lugar lang. No, kaya medyo natatagalan. Ayon po kay Transportation Assistant Secretary Georgette Aquino, kabilang sa maunang maging operational ang 12 istasyon sa Quezon City. Habang sa 2026 naman, target buksan ang natitirang 2 railway station na Tala at Araneta.
Ayun. Ang MRT-7 ay isang 22-kilometer mass transport system mula North Avenue QC hanggang San Jose del Monte City sa Bulacan. Ayun nga, tapos yung part nito dyan sa may Quezon Memorial Circle, iilalim ito eh. Ayun. Oo, magiging parang subway siya, tapos lalabas na ulit pag lagpas ng Pilcoa. Aba, makakaranas tayo ng may kagandahang transport At system. sa dami ng mga pasahero dyan sa lugar na yan, itong mga oras na to, alas 5 pa lang, bago pa lang mag alas 5, grabe na ang sasakyan dyan, Mayora. Nakikipagsagupa sila sa katakot-takot na traffic, kaya ang aagang magsigising ng mga manggagawa. Oo, kaya malaking tulong ito. Sana nga mas mapabilis pa ang Very operasyon good. ito ng MRT-7. Sinibak naman ho ang halos buong tauhan ng Banban Municipal Police Station sa lalawigan ng Tarlac. Ayon sa dalawang magkahiwalay na source ng PNP Press Corps, inalis sa pwesto ang 50 pulis kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa nireid na pogo sa lugar. Pero hindi ho kasama sa mga sinibak ang bagong hepe ng Banban PNP na nakatalaga o katatalaga lamang sa pwesto pagtapos ng raid na pogo o sa pogo nitong entrada ng taon. Susunod! Tito Boy! Uy, totoo ba ito? Ano yun? Papayag nga daw ba si Mayor Alice Guo na magpaturok, magpa-DNA test Kanino? sa mga doktor Kay- para malaman kung Sino ang totoong nanay? Oo. Pero kanino hindi yata tinukoy ka, Jerry, kung kay Wen Hilin o Oo. doon sa sinasabi na kasambahay. Di kunan lang lahat ng Parehas DNA. dapat eh. Paano Ay, hindi paano ba kinukunan ng DNA yan? Paano ba yung proseso doon? Pwede yata kahit sa buhok lang. kahit Oo. konting, Napapanood ko sa mga palabas. Oo, napanood mo yung Dexter. Sa mga- Panoorin mo yung Dexter. Ganoon. Si Dexter. Si Dexter ay yun Oo, yung kahit buhok eh. yun yung siya yung tagapagtanggol ng mga api. Aba? Ang mga suspect sa mga krimen na, Hollywood ba na yan? hindi mahuli-huli ng mga pulis dun sa Amerika, pinapatay niya. China-chop-chop Ayo? niya. Masilip nga. Ngayon, andun yung sa DNA, sa dugo, O buhok, pwede sa buhok. pati yung sa fingerprint, pati kinukuha nila yon. Malalaman kung sino ang kapamilya. Para mabigyang Ayan. linaw na rin Ikaw yung ba? mga Ikaw ba? kababayan eh. Kukunan ka rin ba daw ba nila? Handa naman ako, Your Honor. Para magkaroon na ng kalinawan ng lahat bilang ako'y nakakalimot din. At, uy, eto na. Mamaya makakausap natin ang Bureau of Immigration. Magkano bang alok nila doon sa mga makapag-re-report ng mga aliens sa Totoo ba? kanilang May lugar? reward? Yun nga ang gusto Aba, nating malaman. Gusto ng mga kababayan natin yan. Kaya nga, yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:29. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:33 ang ating oras. Nasa linya na natin ang Bureau of Immigration sa pamamagitan ng kanilang spokesperson si Miss Dana Sandoval. Miss Dana, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Good morning Ka Jerry. Good morning po sa inyo. Narinig ko nitong nakaraang araw at ang daming mga nagte-text dito. Meron daw kayong, ano ba ito, parang pa-contest o reward system na nananawagan kayo sa publiko na magsuplong ng mga dayuhan sa kanilang lugar? Yes, opo. Meron po kami na service caravan actually na tomorrow in Batangas. Tama, tomorrow in Batangas po. Doon po sa service caravan namin, apart from the services of the Bureau, meron kaming desk doon na tatanggap po ng mga information and complaints about illegal aliens doon sa area nila. Actually, pang-apat na po ito, Ka Jerry. Yung first natin was in Zamboanga, meron sa Iloilo, meron sa
Baguio, and this is the fourth one. So, kumbaga, buong Pilipinas dinaanan natin para makuha natin yung mga information dun sa mga siguro kinakabahan, na magreklamo, natatakot. So, they can go and then report kung may mga illegal aliens sa paligid nila. Paano ba yun? Paano ba malalaman kung illegal sa mga nakikinig sa atin ngayon? Paano ba may senyales bang nakikita para masabing ang isang gagala-gala sa lugar namin illegal alien? Siguro kaduda-duda na kung covert yung operations na nakatago, hindi sila nagpapakita. O kaya naman po, tinuturing din natin illegal alien ka, Jerry, yung mga kahit may mga valid visa dito pero nanggugulo sa community, yung mga merong mga, yung pati mga sexual predators, halimbawa, yung mga nandito pero for sex tourism talaga or ng dito ng aapi or kukuha ng mga bata. So yan po ay tinuturing din natin ng mga illegal aliens, mga undesirable aliens. So kahit na legal silang nakapasok at nag-stay dito, pero pag may ginagawang kabuktutan, dapat nang isuplong kaagad. Yes, tama po kayo dyan. Okay, pero ito ba'y nakasentro lang sa mga Chinese, Miss Dana? Hindi po any foreign national po na makita natin na merong mga kalokohan na ginagawa sa area nyo, sa community nyo. Maybe may mga nanggugulo dyan. I-report po natin sa Bureau of Immigration para maaktuhan po natin, mahuli po natin ang report. Ganun nga. Kaya lang, sa caravan nyo lang pala ito. Akala ko pwedeng anytime. Baka may hotline kayo dyan, pwedeng i-set up kung saan pwedeng magsuplong ang mga kababayan natin. Yes, anytime po, pwede rin po silang mag-report. Naglagay lang po din tayo ng caravan for the other BI services at yung mga nais po talaga na lumapit at yung worried about their identities, nila private nilang i-reklamo yung mga foreign nationals. But anyone can send information po sa ating helpline. Ang pinakamadali po is yung Facebook helpline po natin, facebook.com/immigration.helpline.ph. Anytime po pwede kayong mag-message doon. Yung inyo pong identities will remain strictly confidential. Hindi po natin i-release ito. Para po makuha natin yung information about illegal aliens po sa inyong mga areas. Maganda ito. Malaking tulong ito na mga kababayan na mismo natin. Yung iba kasi, siyempre, may mga dayuhan kasing napupunta dito sa atin na mas higa pa sa atin Miss Dana. Yun bang mga ganon kahit ba legal yun, pwede nang isuplong kaagad yun? Pwede po ka, Jerry, kahit permanent resident dito, wala pong karapatan ang kahit sinong foreign nationals na gumawa po ng kalokohan dito sa bansa. Na magsiga-sigaan dito. Yes, gumawa ng mga illegal na bagay dito po sa Pilipinas. Pwede po nating isuplong yan kapag may mga ginagawa na po sila na labag na po sa batas, hindi na po sila sumusunod sa mga regulations. And report that kahit permanent resident pa po sila dito. Lalo na kung siyempre, mga mayayaman, kung ano man ang may mga pera. Tulad nung huling nakaraan, yung sa Ayala Alabang na meron daw 2 bodyguard na Special Action Force pa, special staff member pa, Miss Dana. Na-trace na ba kung sino yon at siya ba'y legal talagang nag-stay dito sa atin? Nakipag-coordinate na po tayo doon sa arresting agency para makuha po yung detalye ng foreign national. Kasi kasabay po nung mga ipa-file po na criminal charges, magpa-file din po tayo ng deportation case. Ganun po ang ginagawa natin ngayon kapag may mga ibang agencies po na nakakahuli ng foreign nationals. We get the information already para sabay na po pinafilan ng immigration case at criminal case. Pero initially, nakita nyo na ba na legal ba siya na nandito at maayos ba yung kanyang negosyo rito sa Pilipinas? Inaantay pa po natin yung information galing po sa arresting agency. Pag nakuha na po natin yung full identity niya, doon po natin mag-check yung record. Isip-isipin yung dayuhan, tapos may bodyguard na SAF, talaga namang doon tayo nadadali kapag tayo ay natutokso dahil sa corruption. Okay, itong kay yung mainit na pinag-uusapan ngayon, itong sa Bamban,
itong tatay ni Mayora na si John Jong-gu, ano bang nasa record ninyo doon, Miss Dana? We do have records po ng lahat ng travels and identities po nitong mga individual na ito. Hindi ko lang po siguro ma-share muna on air because of data privacy laws. Pero we have forwarded it na po doon sa mga investigasyon na nagaganap po. Sa Senate, Sa Senate po, tama. And then, kapag kinakailangan din po for other investigations, we can forward it po to the appropriate agencies, to the subpoena po. Pati po itong si Lin Wenyi, meron din kayong record nito, Miss Dana? Yes, we do have records po and we have forwarded it din po. Philippine passport holder ba sila? I am unable to say po on air, but it bawal will be pa. discussed po. It will be discussed po during the investigation. Sa investigation. Okay. Panghuli na lang, dito sa itong panawagan natin sa publiko na tumulong sa pagre-report ng mga dayuhang nagsisiga-sigaan sa kanilang lugar, may reward ba ito, Miss Dana? Ang reward po ay ang pakiramdam na nakatulong po tayo sa bansa natin. Dahil ito po ay shared responsibility nating lahat. Yan po ay reward in heaven. Tama, Peace Award. Ayan, di ba? Yes. Kapayapaan. Katahimikan at kapayapaan sa inyong lugar, lalo na kung nagsisiga-sigaan yung mga dayuhan na yan. Ano? Tama. Okay. Sa ngayon, Miss Dana, anong pinakamaraming dayuhan na nasa atin? Anong bansa? Sa arrivals po natin, kung titingnan po natin ang arrivals, ang pinakamarami pa rin po ay Koreans. Yes. Medyo bumaba po actually yung Chinese nationals na arrivals. Talaga? Natin. Tinalo na ng Koreans ang mga Chinese sa pagdagsa dito? Number 1 po talaga ang Koreans since the beginning. Hindi po number 1 ang Chinese. Talagang number 1 po ang Koreans natin. Number 2 po dati ang Chinese nationals. Pero ngayon, kung hindi ako nagkakamali, bumaba po siya sa number 5. Number 5 ang China na lang? After the pandemic po kasi medyo bumaba po talaga lahat. So una, Koreans, pangalawa? From what I recall po is Americans. Japanese, Canadians, and then Chinese. Ayun, ganun pala. Pero after, yung ngayon po, that was for 2023, but this year po siguro mas mag-stabilize na yan. At babalik na po dun sa dati na mga figures natin pre-pandemic. Ang number 1 kasi nun dati ay Koreans and number 2 yung Chinese nationals. Ganun pala, ano. Hindi kaya dahil sa nakikipagbabag tayo ngayon sa China, kaya ayaw na nila munang pumunta rito sa atin? Hindi ko po alam kung ano po ang kanilang mga motibasyon. Okay, eto. So kahit mga kano, pwedeng i-report. Hindi tayo sumisentro lang sa Chinese, ha. Pati kung sa lugar ninyo may nakikita kayong lalakad-lakad na maputi. Sa tingin ninyo ikano, pati kana pwede ring i-report. Yes, Sir Jerry, lalo na yung mga gusto ko lang pong i-emphasize yung mga nagse-sex tourism dito. Ayan, punta, magbabakasyon kunwari, tapos andyan sa Boracay. Yung mga pedophile, Oo, o kaya sa mga beaches, iba't ibang beaches, tapos nag-aabang ng mga kabataan. Yan po sana i-report natin. Pwede nga may picture. May picture tapos isesend sa Facebook niya ng immigration. Napakalaking bagay po sa atin yan para mahuli itong mga pedophiles na ito. Kasi yan ang pinaka worst of the worst na mga foreign nationals, na mga illegal aliens dito sa At ang reward na matatanggap ay trophy ng Peace Award. Thank you, Miss Dana. Magandang morning. Salamat po. Good morning. Si Miss Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Magbabalik pa rin ang ACS Balita, 6:44 ang ating oras.
Walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. So mga Koreans pala ang pinakamarami ngayon dito sa atin, Mayora Giselle. Pati sa Pampanga, Your Honor. Hindi, Kahit L sa lang. Pampanga, L hindi lang. ba? L lang yung lalabas ang dila. L lang ba? L ba? Giselle, ayan. Oh, Giselle. sige. Practice, mamaya. So mga Koreans pala, kaya baka may makikita kayong mga tapos aawayin nyo, sisitay, hoy, amin ang West Philippines siya. Yung pala Koreans yung Korean yung kinakausap nyo, kaya pala hindi kayo pinapansin. Mukhang malayo naman yung itsura nila sa mga Chinese. Halos hawig din. Parang tayo rin, ang mga Pilipino hawig sa mga Malaysians, hawig sa mga Indonesians, ang mga Chinese, Koreans may hawig. Pero ang ganun Chinese din. medyo madilaw sila, hindi ba? Ganon? Tama Hindi ko ba? alam. Pero magkahawig Ganun nga ba? pareha, singket. Ayan, may pagkamaliit yung mata, mapuputi. Si Mayora Giselle po ang nagsabi nun, hindi po ako madilaw. Saan ko ba narinig yun? Yung medyo may pagkamadilaw yung puti nila? Para ding sa, pag nakakita tayo ng puti, sasabihin na, uy, kano. Oo. Kana. Kapag babae, hindi ho yun. Pero kapag Asian So, kasi, yung sa height pa lang, hindi ba? Mapapansin Tsaka na natin. sa build, tsaka sa Ayun, kulay. Tama. Kano, yun pala, Australian yun. Australian o kaya pala. European pala yun. Sisiguraduhin nyo muna, baka sisitayin nyo, amin yung West Philippines Sea, ba't nyo kami winawater canon? Korean pala yung sinisita nyo na yun. Bigla kayong anyo nga sa'yo. Heist? Sa iba pa nating mga balita, inilabas na ng AFP ang video ng pag-aagaw ng Chinese militant sa airdrop supplies para sa mga tropang Pilipino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Makikita kung paano hinabol ng 4 na rubber boats ng mga Chinese ang supplies at mabilis itong kinumpiska. Ito. Ayun, Kitang-kita, Ayan, Inabangan, no? Ayun, talaga namang ang bibilis ng mga rubber 4 boats. yan, Talagang, ay sus, Mario Josep, Walang patawad, Talaga. Pagkain yung laman, no? Masisiba ba yung mga yan? Ay, yung iba daw kinuha, mga para sa agaw? sarili. Una nang sinabi ng AFP Chief General Romeo Browner na ilan sa mga pagkaing inagaw ng mga Chinese ay sinira at ikinalat sa dagat. Dineklara namang tagumpay ng AFP ang pinakahuling resupply mission dahil may mga naisalbang pagkain ng militar matapos ang 4 na round ng airdrop. Tinawag naman ng Philippine Navy na walang sentido kumo ng China sa pag-agaw ng mga food supply na para sana sa mga sundalo na nakaistasyon sa Sierra Madre o BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea Roy Vincent Trinidad, baka inakala ng mga Chinese na may kasamang construction material yung in-airdrop nilang food packages. Puntohon ni Trinidad, pagpapakita ito na walang common sense ang China dahil hindi naman pwedeng i-airdrop ang construction materials. Samantala, nakahanda si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na sumalang sa DNA test. Ayon sa abogado ng alkalde na si Attorney Stephen David, wala itong problema sa Mayora sa oras na lumantad ang biological mother nito na dating kasambahay. Una nang hinamon ni Senator Win Gatchalian si Mayora Guo na magpa-DNA test sila ng Chinese na si Wen Yilin sa inalang ito nga ang tunay na ina. Samantala, Giselle, nasalihan natin ang mayor ng Canlaon City. Hingi tayo ng update mula kay Mayor Jose Chubasco Cardenas. Mayor, magandang morning. Mayong aga, si Ka Jerry po ito at saka si Giselle. Good morning, Mayor. Yes, good morning po ka Jerry and good morning din to Giselle at magandang umaga din po sa lahat na nakikinig sa atin ngayon. Kumusta po? Kumusta po, Mayor, ang sitwasyon dyan sa lalo na ang Bulkang Canlaon? Meron ho bang mga pag-aalboruto as we speak? Well, thanks God that we woke up today normal.
Okay. Uh-huh. And I hope that this will continue na wala ng pag-aalburuto, no? So that yung mga evacuees namin, we can send them back to their respective houses. Gaano po karami, Mayor, ang mga evacuees nyo ngayon? Well, we only have 155 individuals. The eruption affects 5 barangays, slightly affects the 5 barangays. And we all know that the eruption only lasts up to 6 minutes. And the wind direction goes going to occidental side. So, kawawa naman yung mga taga-occidental, sila din yung natamaan sa ashfall. Sa ashfall. Ng Mount Canlaon. Oo. Pero dyan po sa inyo, ano pong pinakamatinding pinsala lang nitong initial eruptions? Well, we do not have any loss of life, but only it damaged properties of certain individuals, especially the farmers. We have 1,600 plus assorted vegetable growers who were affected, and 1,300 animal growers or livestock growers who were also affected. So that we are going to address. Sa ngayon po ba walang okay naman ang weather diyan sa inyo? Yes, as I have said, we woke up today very normal. Very normal. Kalmado na yung Canlaon Kalmado na talaga. So kung titingnan mo ang crater ngayon, because at a distance, tinitingnan ko, it's cloudy, but there is no eruption, no eruption activity. So very normal yung Mount Canlaon ngayon. Opo, pero sabi ho ng PHIVOLCS, more explosive eruptions feared. Kaya hindi pa rin tayo dapat na pakakasiguro. Ano po, Mayor? Yes, that is why we are very vigilant on that. Right after, during the eruption, I immediately called up the Eldrin Council and activated the ICS, the Incident Command System. And the Incident Command System is the one managing right now. So it is on duty at 24/7, so that every need, that if there's a need to give warning to our constituents, if there's a need to mobilize resources of the government to address the needs of every individual in case there is an eruption, so it will be activated immediately. So we are hoping that the eruption on yesterday is the last eruption, but should in case it erupt again, the resources of the Canlaon City government is ready. Mayor, kumusta naman po yung atin hong mga evacuation centers? Yun hong mga pangangailangan ho ng mga bakwit dyan ay naibibigay naman ho ba o meron hong mga kailangang tulong na kailangan hong tugunan ng ating nasyonal na pamahalaan? Yes, everything is well taken care of. In fact, no less than the Secretary of SWD visited us. Secretary Rex Gatchalian, the regional director, visited us. The governor of the province of Negros Oriental visited us. And our congresswoman visited us. So, for now, I can say that the resources brought into Canlaon City, we can last for, I think, 10 days. If ever massive eruption will occur. So 10 days for 20,000 individuals. Opo. May mga experience na po ba, Mayor, ang Canlaon City ng mapaminsala o grabing damage dahil sa eruption ng Canlaon? Well, this is shall I say, the worst na under my administration, and this is the worst that I experienced as a citizen of this city. So far, ito pa yung pinaka sa worst. And I hope we do not want that we will be experiencing like
what the people of Albay had experienced during the eruption of ngayon. Mayon. Opo. Kaya lang, kasi nag-aalala mga kababayan natin, kasi ang city ninyo, Canlaon, yung bulkan Canlaon. Canlaon. So yun ang, nasa loob, sakop po ba mismo ng Canlaon City Oo, ang nasa loob. bulkan? Yes, sir. No, 30% of the land area of Mount Canlaon belongs to The city. Canlaon City, and Mount Canlaon has 6 LGUs, covering 6 LGUs. So kaya marami-rami ding mga LGU na affected when Mount Canlaon erupts. Opo. Okay. Opo, Mayor, mandatory na ho ba yun yung ipinapatupad po ninyo ng mga evacuation? Well, under alert level 2, in which 4-kilometer radius is strictly no activities prohibited in 4-kilometer radius, and some of these evacuees are inhabitants of that. But, it is also a multiple-use zone area. As of now, yes, they are mandatory. But we are not really imposing. No, we are not really imposing because we are also seeing the actual situation of the volcano. So this is why it is very crucial for us to decide if ever we allow them to go home. So, yun lang muna. Opo. Okay, Mayor, salamat po sa update at kami laging makikibalita sa inyo. Ingat po kayo, Mayor. Thank you, Mayor. Okay, thank you po. Thank you po. Si Mayor Jose Chubasco Cardenas ng Canlaon City. Sila'y nasa kaagad na nagdeklara ng state of calamity. Dalawang lugar sa Gawing Negros, Kajeri. Okay. Naghatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po, Jessel Ricafort. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Number 1. Mga kumpachero ng bayan, Katunying, Jerry Dos. Hi! Naku, ang ating malakas agent ay andyan pala sa Washington? Really? Washington, Barangay Pio del Pilar sa Makati. Ayan, mamaya titingnan natin pupuntahan natin itong si Malakas Agent X44. Pero bago lang yan, totoo ba ito, Mother? Mother? Where is Father? Totoo ba itong bonggang socialized housing project daw na ipinakita diyan sa saan bang lugar ito? Sa San Mateo Rizal. Meron ba tayong video nito? Meron ba tayong kahit picture man lang nito? Socialized housing na merong swimming pool, may clubhouse at meron pang iba pang mga amenities. Totoo ba ito? Yan daw po yung nasaksihan mismo ni House Speaker Martin Romualdez. Ito, yan ba yun? Ayan pala, kasama ang ating housing czar, si Secretary Jose Acosar. Talaga? May swimming pool? May clubhouse? Ayan, si Secretary Acosar nagsasalita. Yan daw po dyan sa San Mateo Rizal. Kaya amazed daw itong si Speaker nung makita niya yung kabuang plano. Para palang subdivision na talaga, parang condominium
Ito ang kailangan nating kailangan nating mga proyektong pabahay para sa ating mga kababayan, ano? Hindi sa malalayong lugar. San Mateo, andyan lang yan, kadikit lang ng Metro Manila. Hindi na magrereklamo yung mga titira diyan pa na sasabihin, ang layo naman. Oh, ang lapit lang ho niyan. Tapos tinan mo nga, may swimming pool, naka-clubhouse pa. Ibig sabihin pag nainip ka sa bahay mo, punta ka lang sa clubhouse, mag-kape-kape ka lang doon. Di ba? Kumain ka ng clubhouse. Di ba? Makipaghuntahan ka doon sa mga kasama mong mga tambay sa subdivision ninyo. At least nasa clubhouse kayo. Hindi kayo yung mukhang naghihingutuhan lang sa gilid ng kalsada. Di ba? Ibang klase ito. Ito ang mga kailangan nating mga housing project na hindi katulad nung dati, nung araw na nawawala ng dignidad mga kababayan natin. Biro mong ilalagay ka sa isang parang kahon lang, tapos kabit-kabit yung mga bahay, magkakadikit, tapos ang layo ng lugar pa, walang trabaho doon sa lugar. Ito, in city, ganun ho ang direksyon talaga ngayon sa housing. Hindi na ilalayo sa dami ng mga bakanting lupa pa dito sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan tulad dyan sa San Mateo, Rizal. Yun ang gamitin natin sa socialized housing para masiyahan ang ating mga kababayan. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ay, teka muna. Ito nga pala muna. Mamigay muna tayo ng pera. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinangan natin kung merong mga loyal listeners ng DZRH dyan sa Washington, Barangay Pio del Pilar, Makati. RA6 Sherwin Alvaro, go, go, go! Yes, Jerry, it's quite fair weather here in Washington. Where Really? Yeah, they are casually walking on the street. But why? Why? I think it's a normal thing here in Washington to see people walking with their shorts in summertime. Oy, baka dumugo na ang uso mo dyan. Baka duguin ang ilong mo dyan. At sarap mag-ingit pag dito ka sa Washington. Saan ba malapit yung Washington Barangay Pio del Pilar? Ano bang landmark dyan? Actually, in Washington, you can find some eateries like this one. Eatery, yes. There are plenty of viands available today. Actually, they have first your dinuguan. Where's the dinuguan? This is the dinuguan. I don't like dinuguan. From Pangasinan, yeah. And they also have a dinakdakan. Dinakdakan. It's a native dish from the north. Yeah, from the northern Philippines. And they have also kangkong. Sinigang ba yan? Kangkong. Sinigang pa rin. Kala ko kangkong. Kangkong from Hong Kong. And they have a Peking duck. The caldereta. This is a duck caldereta. This is of course. And natagpuan na. Nasa Washington lang pa nagtatago ang kapatid ni Mayor Ali. Ano? Diyan mo na lang ito sa lamin kamukha. Kaano-ano mo? Ito paano ako na kapatid ni Mayor? Hindi siguro. Ay, siguro. Laki din ba kayo sa farm? Nakalimutan niya na. Nakalimutan niya na. Pero malakasan tong eatery na to sa Washington, dito sa Pio del Pilar, Makati, na nanonood ng DZRH, no? Sa kanilang cellphone, tapos naka-bluetooth pa yan sa buong tindahan. Aba, tinanong nga naman. Ate, pangalan nyo? Ate Annalisa po. Ate Annalisa. Ponesto, na taga dito sa Makati.
talagang tutok na tutok niya. Pati kaya lahat sila, cellphone nila dito ay DZRH. Yan, no? Sino pa po mga announcer sa umaga? Si Anthony at Jerry. Si Anthony at si Jerry. At anong programa paboritong pinanonood? Yehey! Ang pinanonood tuwing umaga. Kaya naman, eto, meron kang regalo. Ay, yehey! Talaga naman, oh. Salamat po sa isang DZRH. At syempre, meron ka rin DZRH t-shirt. Yan. Ayan. Pag sunod mo yan, magiging kamukha mo si Mayor Ali. Jerry, meron pa siya matatanggap na grocery bag. Ayan, tinan mo naman sinuwerte, ano. Oo. Maraming salamat po kay Jerry at ka Anthony. Maraming salamat po. Pati may mga kababayan mo, mga taga-Pampan. Binabati ko po ang mga taga-Batang. Mayroon sensor mo doon. May huli na. Apo, Hinuhuli ka na. Hinuhuli na kayo doon. May promo ng DZRH yan. Ito po kami. May towing service eh. Ito towing na kami. Yan na. Ito truck, oh. Salamat po, ating Ate Analisa. Patuloy na pagtutok sa DZRH. So, yan naman sa mga nice mo natin ng 1,000 pesos sumusunod sa DZRH. At baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Mas Malakas. From ours number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagpapalit. Bagong-bago, balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Wednesday, June 5, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte planong isama sa Farmally investigation ng Senado. 11 billion pesos na nawala sa gobyerno dahil sa anomalya sa lipat pondo. Alert variant ng COVID-19 nakapasok na sa Pilipinas. Presyo ng luya sumipa sa halos 300 pesos kada kilo sa ilang palengke sa Metro Manila. Bulkang Kanlaon bahagyang kumalma, malakas na pagsabog posible pa rin ayon sa PHIVOLCS. Bata patay sa sunog sa Cebu City. 34 na lugar sa bansa nagtala ng dangerous peak heat index kahit panahon na ng tag-ulan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Giselle Ricafort. Ito po si Jerry Baha at ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng mga balita, nagbabala ang PHIVOLCS na posible ulit pumutok ang Bulkang Kanlaon sa kabila ng pagiging kalmado nito sa ngayon. Ayon kay Mariton Bornas, Chief Science Research Specialist ng PHIVOLCS, tahimik na nagdedigas at nagpo-produce ng low-frequency volcanic earthquakes ang bulkan. Pero maaari niya na bigla itong maging violente nang walang anumang precursor activity gaya ng phreatic o kahalintulad na explosive events. Sinabi naman ni PHIVOLCS Chief Teresito Bacolcol, posibleng itaas sa alert level 3 ang bulkan kung lalala pa ang seismic activity nito. Isinailalim naman sa state of calamity ang Canlaon City sa Negros Oriental at La Castellana sa Negros Occidental. Ito'y dahil sa pagsabog ng Bulkang Canlaon. Ayon kay Canlaon Councilor Angel Amador Soliva, inadapt ng City Council ang rekomendasyon ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council dahil maraming residente na ang naapektuhan. Sinabi naman ni La Castellana Mayor Almero Mila Nicor Mangilimutan na 12,000 katao na ang apektado sa kanila bukod pa sa pinsala sa mga pananim at alagang hayop. Kinumpirma ng Department of Health na nakapasok na sa bansa ang flirt variants ng COVID-19. Ayon kay Health Spokesman Albert Domingo, 2 kaso na ng flirt variant at 2 kaso na ng KP.2 ang naitala, 30 kaso ng JN.1 at 2 ang JN1.18.
Ang mga variants na ito ay kabilang sa tinatawag na flirt variants. Gayunman, pinawi ng DOH ang pangamba ng publiko dahil nananatili pa rin namang nasa low risk sa COVID-19 ang lahat ng rehiyon sa bansa. Sumipa naman ang presyo ng luya sa ilang mga pamilihan sa National Capital Region. Paliwanag ng Department of Agriculture, posibleng sanhi ito ng seasonal na produksyon at kasalukuyang maliit daw na supply. Sa Commonwealth Market, ibinebenta na ang luya sa halagang 240 pesos kada kilo, habang 280 naman sa ibang pamilihan. Malaking lundag ho ito sa karaniwang 100 hanggang 120 pesos kada kilo na retail price ng luya. Patay ang isang 10 taong gulang na bata matapos matupok ng apoy sa sunog na nangyari sa barangay Talamban, Cebu City. Kinilala ng mga otoridad ang nasawi na si Nathan Jade Villamor, isang upcoming grade 5 student ngayong sanang darating na school year. Ayon sa pulisya, wala sa kanilang bahay ang ina ng biktima nang sumiklab ang sunog at nagkataon rin na umalis sandali ang nagbabantay nitong lola para mamalengke. Nasa 13 tao ang nawala ng tirahan dahil sa naturang sunog at 300,000 piso ang tinatayang naiwang pinsala. Iniimbestigan pa ng Bureau of Fire Protection kung ano naging sanhi ng sunog, ngunit ang tinitingnan ay naiwang kandila dahil sa walang kuryente sa kanilang lugar. 34 na lugar ho sa bansa nagkapagtala naman ng dangerous peak heat index o higit 42 degrees Kahit tagulan Celsius na? kahapon. Kahit tagulan na? Kahit umuulan sa ilang bahagi ng Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin ang napakatinding init. Ayon sa computed heat index ng Pag-asa, ang pinakamataas na peak heat index kahapon na itala sa 49 degrees Celsius sa Maasin, Southern Leyte. Dito sa Metro Manila, ang naiya sa Pasay City, nagtala naman ng peak heat index na 42 degrees Celsius. Susunod! Tito Boy! Dating Pangulong Digong dapat daw isama sa investigasyon Sino at nagsabi dapat daw yan? makasuhan na ng graft dahil dun sa family. Lipat pondo. Family scandal, Ah. kasagsagan ho ng pandemya. Napakalaking perang nawaldas. Bilyones. Paano kasi naman inginuso ni Secretary Misto Duque. lang inuso ni Secretary Duque doon sa hearing sa House na yun daw ay utos ni Pangulong Duterte, yung paglilipat ng pondo mula sa Department of Health para dalhin sa PSDBM na siya namang ginamit para makipagtransaksyon sa Parmali. Pero sabi ng iba ka, Jerry, kung alam daw niya na mali yung paglilipat ng pondo, hindi sana nag-resign na lang daw o di kaya wag sundin yung utos ng Pangulo. Talaga. Ayun, nauna nang kinasuhan si Secretary Duque. Katiwalaan. Ayan. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:20. This time, Balita. Alas 7:25. Tuloy ang ating mga balita. Kanina headline natin itong luya. Bakit ba tumataas ng ganere? Alamin nga natin ang sitwasyon sa mga pamilihan. Bakit ba pagkamahal-mahal ngayon ng luya? RH52, Enyel Parosa. Kami na Enyel! Jerry, 37 taon ng tindero ng gulay itong si Aling Flory. May-ari ng pwesto dito sa Marikina Public Market. Pero ngayon lamang umano niya umabot sa 300 pesos ang puhunan pa lamang per kilo ng luya. Grabe, ano? Isa pang tinderang si Aling Teresa, bagamat seasonal ang dahilan ng DA, kung pagmamahal ng luya ang pag-uusapan, karaniwan lang itong umaabot daw sa 200 pesos kada kilo. Kaya ang diskarte nitong si Aling Teresa, huwag na lang magbenta ng luya dahil masyadong mahal ang puhunan. Salungat ito sa ginagawa ni Nanay Flory. Patuloy naman sa pagbebenta ng mahal na produkto kahit patingi-tingi sa halagang 20 kada kalahating gramo dahil wala naman umanong choice sa mga tao. Pakinggan natin sila. Sa puhunan pa lang 300, paano ko ba ibebenta yun? Nagreklamo na yung customer. Yes, nakakita. Hindi ka nagtingi. Hindi ba bibenta luya mo? Ganun na. Sinabi ng Department of Agriculture na baka dahil ito sa manipis na supply ng nabanggit na produkto o ito ang seasonal na pagmamahal. Pero maging ang kanilang monitoring, 280 pesos per kilo,
ay malayo sa 300 400 pesos dito sa Marikina. Na actual. Normal na presyong 120 kada kilo. Tinanong natin, Jerry, yung mga tindera, sinasabi nila, laging yung pinagkukunan nila sa Nueva Ecija at dito pinabagsak sa Marikina dahil may sariling bagsakan dito. Wala rin ikinakwento o konkretong dahilan maliban doon sa sinasabing ito nga ay seasonal daw. Yun pa rin Yun pa rin ang problema natin. Nagpapalit-palitan lang ang mga produkto. Kamatis, luya. May panahon na tataas ng husto itong ganito. Mukhang hindi kaya merong may listahan yan at sinasadya yan, Edniel? Palit-palitan? Mukhang may nagro-roleta nga, Jerry. At kahit mga tindera mismo, biruin mo, sinasabi nila, first time nilang nakita naranasan na ganito ang sistema. Kaya nga, actually, una kong tanong, hindi ba apektado ng bagyo, yung bagyong Agon? Kaya nagmahal ng ganyan. Nasa ilalim ng lupa ang luya, di ba? Laman lupa yan tsaka sinasabi nila, kung maapektuhan man, dapat tataas din yung ibang gulay. Kaya yun ang di ba? Hindi naman daw tumaas, sabi nila. Ibig sabihin, pati yung kanilang pinagkukunan, hindi rin makapag-dahilan din kung ano nga ba yung rason, maliban doon sa sinasabing seasonal daw, yung pagmamahal itong gulay. Sa bagay, tipirin na lang, kapag may luya kayo, nagluto kayo ng pagkain may luya, total, hindi naman natin kinakain ng luya, di ba? Ikaw ba, kinakain mo luya sa kalimbawa? Paksiw. Pag nagpaksiw ka, wag mong kainin yung luya, itabi mo na lang muna para pag magluluto ka ulit. Pakuluan. O kaya, kapag magluluto ka ng munggo, wag mo nang lagyan ng luya. Ayun, mga pagtitipid. Nakakita ka na ba ng gano'n na munggo may luya, Edniel? Hindi ko lang alam. Hindi nilalagyan ng luya. May napuntahan kasi ako may luya yung munggo. Huwag nyo na nilalagyan yung ng luya munggo, nasisira tuloy. Kasarap-sarap ng munggo Ang nangyari tuloy, tayo na namang mga kumakain at naglulutong mag-adjust. Yun na naman parate. Depende sa mga ating pangunahing bilihan. Balik sa inyo, Jerry. Thank you! RH52, Edniel Parrosa. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:29 ang ating oras. Nasa linya po natin, saktong-sakto, ang legal counsel ni Mayor Alice Guo, si Attorney Stephen David. Attorney, magandang morning. Si Ka Jerry po ito sa 2x2. Magandang morning, Ka Jerry. Yes, sir. Kumusta po kayo? Okay. Long time no here. Opo. Andyan ba kayo sa Bamban ngayon, Attorney? Papunta ako sa opisina. Nasa sasakyan ako. Okay. Kumusta po si Mayora? Okay naman. She's living a normal life. Siya po ba'y nakakapag-aral mabuti? Mag-aaral siya ng law. Okay. Kalalabas lang nung kanyang suspension order. Ano pong mga legal next legal move ninyo, Attorney, para doon? Hindi. Kasi magpa-file kami ng motion for reconsideration dyan. Sana with motion to lift the suspension. Ka Jerry, naniniwala ako sa integridad ni Ombudsman Kaya ako, pag nag-file ako niya, I'm sure makikita ni Ombudsman yung merit ng depensa niya. Kasi, ang pagkakaano niya, di ba, nag-issue siya ng mayor's permit. Lahat ng mayor nag-issue ng mayor's permit, lalo na kung merong compliant yung applicant. Dito, compliant yung inisyuhan niya ng mayor's permit, merong provisional license ng PAGCOR Kompleto ng mga requirements. Pag hindi mo inisyuhan ng mayor's permit, kakasuhan ka ng dereliction of duty. Pero siya po ba'y walang kinalaman mismo dun sa puguan na yon? Na-establish po ba yon, Attorney? Na-establish natin. Wala naman siyang, hindi siya incorporated. Wala siyang doon sa Pogo operations na yun. Yung sa kanya, dating may-ari ng lupa na nagpatayo naman yung mga investors ng mga buildings, daming buildings. Sa kanya, lupa lang yon. Tapos, nung bago siya tumakbo, niya yon, dinivest niya yung ownership niya ng lupa. Itong mga may-ari ng VAU po kasi yung lote at buildings. Nagpaupa naman sila ng 3 stories. Imagine mo, Ka Jerry, may 40 na buildings to
dito, meron lang 3 floors ng Pogo. Buong facility, tinagnan nila na Pogo Hub. 3 building, 3 floors lang yon. Wala siyang doon. Wala siyang participation doon sa Pogo operation na yun. Oo. Di ba't ang accusation nga ginamit sa iba't ibang illegal operations online, yung puguan na yan, paano ho ba nila kinukonek doon ang alkalde? Ayun nga, ang layo eh. Kasi kung assuming for the sake of argument na mayroong illegal operation doon, sino ang may jurisdiction doon? Kasi ang Pogo operation, legal yan, di ba? Regulated yan ng PAGCOR. Kapag license ng PAGCOR. Correct. May license ng PAGCOR to. May license ng PAGCOR to. May provision. Expired daw ho, attorney. Pero hindi siya nandun pa rin ng PAGCOR. Sila pa rin kahit nung nag-expired nung February, nag-read na sila nun eh. Pero yung PAGCOR nandun pa rin even at the time of the raid. In other words, sino ba under the law ang dapat regulate? Hindi naman ng mayor eh. Imagine mo isang mayor ng isang bayan, doon na lang ba siya mag-stay sa mga Pogo apps? Pag-iisipan ka doon na nakikipagpuguan ka doon. Pero so kayo itiwala, attorney, na pag nag-file kayo ay mapagbibigyan ng ombudsman, malilift ang suspension? Correct. Kasi ang pag-issue ng MERS permit, merong provisional license. So, inisyo niya ng permit, ano namang tema doon. Opo. Meron po niya na valid until the effectivity of the saka dito, meron kasi undertaking yung PAGCOR, yung applicant na on process yung kanilang permanent na yung talagang license kasi provisional license pa lang eh. At saka may implied approval ng PAGCOR kasi nandun pa rin sila eh. At saka wala nang magagawa si Mayor, nag-create na, paano, ano pang gagawin mo doon? Kailan nyo maipafile yun, attorney? Hopefully tomorrow. Tomorrow. Ngayon yata yung hearing sa Senate, yung executive session? Balita ko, pero hindi kami kasali doon. Ganun ho ba? Kayo mismo, si Mayor, hindi rin ipinatawag doon? Hindi kasi executive, di ba, closed door, hindi naman kami, wala kami doon. Hindi na kayo pina-attend. Tungkol sa issue ng DNA, kailangan daw ipa-DNA itong si Mayor at yung mga nababanggit na personalidad. Well, kung gusto nilang ipa-DNA, ipa-DNA niya rin. Sino ba yun? When Lily, nasa control naman nila yun kung gusto nila yun Pero kasi parang hindi naman kailangan, bakit i-DNA si Mayor sigurado naman siya Pilipino, ang nanay. Ang hinahanap namin kung lumabas sana yung Amelia Leal. Si Amelia Leal. Ito magpa-DNA sa kanya kasi yun ang sinasabi ng tatay niya, ng nanay niya. Although hindi pa niya na-meet yun. May info na ba kayo doon, Mayor? Mayor, attorney, kung nasaan siya? Si Amelia Leal, kung yan ay buhay pa at kung nasaan? Balak nga namin magpa-contest para maglabas sila ng nagpa-contest na kami dito, attorney. Bibigyan nga kamo namin ng 10,000 kung sino makapagtuturo kahit nga 1 million pwede Talaga? Dadagdagan nyo gagawin nyo 1 million para luminaw tayo, di ba? Lang yun, tapos i-DNA natin, confirm natin yun, di ba? Walang problema yun. So si Mayor mismo nakausap ninyo at willing siya na magpa-DNA test? Ay, pinag-usapan niya, wala akong confirmation niya kasi para sa akin, masyado naman degrading na kailangan niya i-prove yung ganyang parang sinasakyan natin yung allegations ng iba. Baka naman dapat patunayan. Pilipino siya Ayan po ang hinahabol sa kanya, yung sa citizenship at maging ang Office of the Solicitor General gagawa na raw attorney ng tawag doon GUO Warranto Petition. Paano mo ipoprove na Chinese siya? Halimbawa lang, mali yung entrada sa birth certificate. Ibig ba sabihin Chinese siya? Ako nga Jerry, nung in-apply ako ng tatay ko ng birth certificate,
nag-a-upgrade na ako. Wala nga akong birth certificate. Hindi nga. Totoo? Oo. Oo. Kasi mag-apply ako ng law conditional, kailangan po pala mag-submit ng birth certificate. Hindi naman ako nirehistro. So, ano magagawa ko doon, di ba? Oo. So ito, ganun ang sinasabi niyong nangyari lang talaga sa kanya? Hindi, kasi nga magta-travel na siya, 17 o 18 years old na siya. Kailangan niya o 19, wala siyang passport. So, yan, inano siya ng tatay niya ng birth certificate para makakuha ng passport. Oo. So sa magiging galaw ng Office of the Solicitor General, co-warrant to petition yun pero magiging guo warrant to petition yun na attorney. Magiging guo warrant to petition. So tiwala kayo na yun din walang mararating? Ako naniniwala ko 100% na Pilipino siya. Wala siya o they i-prove. Kasi di ba pag may allegation ka, i-prove mo, di ba? Ikaw yung may burden of proof. Ano siya? Chinese, hindi siya Pilipino. So, ilabas mo yung Chinese passport niya, di ba? Kung ikaw yung sinasabi mong Chinese siya, ilabas mo yung Chinese birth certificate niya. Hindi porque may maling entrada sa birth certificate niya as a Pilipino, hindi na siya Pilipino. Malabo yun, hindi naman siya yung gumawa nun. Hindi naman siya Pilipino. Ayan, nako. Susubaybayan pa namin yan. At thank you, attorney. Lagi kaming makikipag-ugnayan sa inyo. Salamat po. Salamat. Kumusta kay Catherine? Apo, salamat po. Si Attorney Stephen David, Legal Counsel ni Mayor Alice Guo. Pangunahing balita. 7:38. This time check is brought to you by Pangunahing balita. Alas 7:45. Tuloy ang mga pangunahing balita. Dapat isama sa investigasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng anomalya sa paglilipat sa mahigit sa 47 billion pesos na pondo sa COVID-19 ng Department of Health inilipat sa PSDBM. Ito ang giniit ni Senator Risa Ontiveros kasunod ng ginawang testimonya ni dating Health Secretary Francisco Duque sa Kamara na si Duterte ang nag-utos sa kanya sa paglilipat ng pondo. Ayon sa senadora, dapat ipaliwanag ng dating Pangulo kung ano ang batayan ng kanyang naging kautusan. Umaasa ang senador na kikilos din ang ombudsman batay sa impormasyong ito habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon sa Pharmaly Anomaly. Para kay Senator Ontiveros, gugulong din ang hustisya at mapapanagot lahat ng lumustay sa pera ng bayan lalo na sa panahon ng pandemya. Iginiit naman ni dating Senador Richard Gordon na 11 bilyong piso ang nawala sa gobyerno dahil sa korupsyon matapos ang paglilipat ng DOH ng pondo sa PSDBM noong pandemya ng COVID-19. Ayon kay Gordon, dapat nag-resign na lang si dating DOH Secretary Francisco Duque III o di kaya nilantad ang irregularidad imbes na sundin ang utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagkakasanggot daw ni Duterte sa paglilipat ng pondo ang siyang susi sa sinasabing corruption skandal. Inalmahan ng PAGCOR ang paninisi sa kanila ng kampo ni Bamban Mayor Alice Guo kaugnay ng iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac. Ayon sa PAGCOR, sila pa ang sinisisi ni Attorney Nicole Rosa Margaret Hamilla kung bakit kinasuhan ng DILG ang kanyang kliyente. Wala raw kinalaman ng PAGCOR sa pag-i-issue ng local business permit at licenses at hindi rin sila responsable sa pag-iinspeksyon sa mga gusaling wala sa kanilang jurisdiksyon. Sa kaso ng ni-raid na compound sa Bamban, sinabi ng PAGCOR na tanging ang Zun Yuan Technologies Inc. ang may provisional license mula sa kanila na inisyu noong October 2023. Pero agad nila itong binawi matapos ang pagsalakay ng mga otoridad noong March 13 dahil sa illegal activities. Kalsado na ho ang 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela mula June 10 hanggang araw ng kalayaan sa June 12. Ayon kay Manibela President Mar Balbuena, bilang pagtutol pa rin ito sa panguhuli sa mga unconsolidated na traditional jeepney. Naniniwalang grupo na walang nilalabag na batas ang unconsolidated jeep dahil balido ang kanilang prangkisa na ibinigay ng Kongreso.
Nagbitiw na sa pwesto ang isang miyembro ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa gitna ng kontrobersya sa issue ng ghost employees na kinasasangkutan ng mga opisyal ng board at ng policy making body. Pati sa report isinumite ni V. Bruce Tolentino noong nakalipas na linggo ang kanyang resignation letter at magiging epektibo sa Hunyo at 30. Gayunman wala pang komento ang Malacanang at ang BSP sa naturang impormasyon. Si Tolentino ay dating Deputy Director General ng International Rice Research Institute at itinalaga bilang miyembro ng Monetary Board noong 2018 bago na reappoint nitong July 2020 at matatapos sana ang termino sa 2026. Sinuspendiho naman ng 60 araw si Mayor Brigido Camarillo ng Santa Maria, Ilocos Sur dahil sa gross negligence of duty. Inaprubahan ho ni Governor Jeremiah Singson ang rekomendasyon ng Sangguniang Panlalawigan kaugnay ng mga kasong inihain ng Town Council. Inakusahan ho ang alkalde na bigo magsagawa ng mga pagpupulong na iminamandato ng batas bukod pa sa hindi resonableng pag-absent sa trabaho. Bigo rin umano itong umaksyon laban sa pasaway ng municipal treasurer. Kinukonsente ang pala-absent ng mga empleyado at hindi kumikilo sa mga issues sa kanyang nasasakupan. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Imelda Papin bilang acting member ng PCSO Board of Directors. Aba. Jukebox Queen. Ang Jukebox Queen, no? Ano bang alam mong kanta ni Imelda Papin? Sa kanya ba yung Isang Linggong Pag-ibig? Oo, sa kanya yun. Lunes. Tsaka yung Simulat sa Pool, Ayun. Mahal Kita, Nalalaman Mo. Napakanta tuloy. Nanumpa na sa kanyang tungkulin si Imelda Papin sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Sa interview ng media, matapos ang kanyang oath-taking, sinabi nito na plano niyang maglunsad ng programang Isang Linggong Serbisyo. Mula sa Isang Linggong Pag-ibig, Abahango. Isang Linggong Serbisyo. Lunes, nang tayo'y magkakilala. Martes, nang tayo'y muling magkita. Oy, ayun. Sintonado. Pangunahing balita sa showbiz. Ayan, kilala ni Morley yan, si Imelda Papin. Ayun. Pero ang kanyang balita, ito raw, sino itong aktor na may madrasta, na mas bata pa sa kanya? Madrasta. Ayan, tinatanong ko sa ito, Mayora, kung ano bang madrasta, di ba? Ano yung bang madrasta? Stepmother. Stepmother. Salitang Spanish kasi ang madrasta. 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 Parang pampelikula madrasta. Pag sinabing madrasta, parang may negative parang connotation parang ang dating masungit. Masungit. Yung madrasta. Parang mapang-abuso. Parang ganon? mapang-api. Eto ba? Parang mapang-api sa kanyang mga step son o stepdaughters. Parang may Cinderella story yung hindi kaya pinagmamalupitan nitong si Madrasta yung kanyang stepson na mas matanda pa pala sa kanya. Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alino. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay hindi talaga sukatan sa pagdating sa pag-ibig ang edad. Kahit anong edad mo, pag mahal mo ang isang tao, ipaglalaban mo. Akalain mo 82 years old na si Alex Mulak. Ama ni Ninyo Mulak. 82. Malakas pa yung si Alex. Birthday niya darating na June na. Talaga? Matikas pa? Matikas pa. Ano kaya sikreto niyan? Matikas. Yung kanyang girlfriend, kanyang magiging jowa, ay si May na magte-30 years old pala. Ano pangalan? Bata pa. Si May. Ilan taon?
magti-30 pa lang. 50 years ang age gap, tama? Oo, at napakaganda nito. Pero hindi naman masungit yan na mataray. Kasundo naman, mukhang kasundo naman ni Ninyo. Dahil Hindi ba kinukurot sa singit si Ninyo? Mas matanda sa kanya. Hindi ba siya pinipingot? Hindi ba siya pinipingot? sa singit, yuyuko siya ng matindi. Matindi yukuan yan. Matindi yukuan yan, Oo. Kaya naman, hinahangad nga ni Ninyo Mulak ang kaligayahan ng kanyang ama at hindi kailanman siya magiging hadlang daw dito. Ayon kay Ninyo, nakakatuwa nga daw itong si May na to dahil yung kanyang edad na kasagsagan ng kanyang kabataan ay offer sa kanyang ama na alam niyang minamahal din ito. Artista rin ba yan si May? Hindi. Non-showbiz siya. Masaya naman daw itong si Ninyo Mulak sa naging desisyon ng kanyang ama, kaya naman all support ito. Dahil alam niya na hindi niya maibibigay ang kaligayahan ng tatay, kaya naman kung ano ang makapagpapaligaya kay Alex, ay doon na lang siya at magpo-focus na lang siya sa kaligayahan ng kanyang ama at hindi na siya kailanman magiging hadlang pa. Iyan naman talaga ang dapat. Kapag alam mong maligaya ang isang tao, huwag ka nang humadlang pa dahil yung kaligayahan nun, hindi natin kayang tumbasan. Yan ang ating DCRH Bisatas News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayong ito. Babu! Thank you, Marley! Naghatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Giselle Ricafort. At ito po si Jerry Baha. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! You got the hit. Ay, Victor Dalayon Lima, Vic Lima. Sabi nga ni Vic Lima wala nang edad-edad ngayon. Oo nga naman. At ang buhay na saksi dyan si Vic Lima. Siya mismo. Kumusta ba? Kumusta ba, Vic? Kumusta, Tres? Kumusta na ba siya? Sabi naman ni Kasoji Jimenez, pagka madrasta, masungit, maingay, at nangungurot. Ayun na nga yun. Miss Mighty Bagayas, magandang morning. Pakigreet daw sila nandyan sa San Juan La Union. Sa pinsan niyang si Kuya Florentino Laksa at Glorina Laksa. Nagsurfing ba kayo dyan? Ay, Pau Atienza, magandang morning. How are ya? Laban tayo dyan, Pau. Birthday pala ni sino may birthday? Teka, nasaan na ba yun? Si Irene Alcala, birthday ngayon. Irene, happy birthday. Wala ba tayo dyan? Ay, sa mga nagtatanong, daming mga nangungulit dito. Nasaan na raw ba si Kumbatsero? May nagsabi pang, nag-over the bakod na ba si Katunying? May nagsabi pang, nag-resign na ba si Katunying? Eto po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Mother, pwede ko bang sabihin kung bakit wala si Kumbatsero? Naghahanap nag-over the bakod na raw ba? Uy, tinan mo nga, nagpapaypay si mother namin dito na nagpapaypay ng mga lilibuhin. Oo, handaing pera. Eto po, kung bakit wala si Kumbatsero. Siya po'y pinagbakasyon muna ni Attorney Reg, ni Boss Nick, ni Bossing Junik daw, tsaka ni Boss Jomay. Oo, pinagbakasyon muna siya at nakita ko medyo malungkot nung isang araw kasi. Sabi ni Attorney Reg, Katunying, magpahangin ka nga muna. Ito, magpahangin ka muna. Ayun ho, nagpapahangin ho si Kumbatsero. Nasa yata nasa Pares. Nanginginain ng Pares. Nasa Pares ho yata si Kumbatsero. Sabi naman sa akin ni Boss Jomay, Ka-Jerry, pagkatapos si Katunying, ikaw naman, ha? Ayun. Ganon kami dito. Ganon ho ang management ng DCRH. Ganon ka-generous, ha? Attorney Reg, Boss Jomay, Bossing June, Nick daw.
Thank you po sa pagmamahal mo ninyo sa mga empleyado. At dito lang, si Mother namin din kaya nagpapaypay ng pera. Ayan, nakahilera na yung biyahe nila. Saan kayo pupunta? Korea! Aba, mga naman yan. Sana oil. Sana oil. Lahat! Sino may iwan din Ako lang. Mauna ako ba? Naku. Sino mauna? Naku, tinan mo nga naman. Yun ang katotohanan dyan, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Siyempre, kailangan napapagod din kami. Kailangan din naming mag-anuahin. Di ba, Norman, JM? Kasama ba kayo? You got the healing that I want. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Meron pa pala ako naiwan. Kwento ako ng kwento. Ay, baka may mga kailangan nang iayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. At kung kayo'y may planong magbiyahe-biyahe, nandito po ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5-liter turbocharged engine, 48-volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights. Tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman gusto mo nang masubukan ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya puntahan ang kanilang website. Yun! At nagpapaalala po si Chairman Al Tenco ng PAGCOR, wala hong bayad yung registration sa kanilang PAGCOR photo contest na may temang Harvest Time. Ang dami nga namin pera, sabi ni Chairman. Kami pang mangungulekta, manghihingi sa inyo. Ayan. Dahil din po sa magandang koleksyon ng PAGCOR. 100,000 pesos sa 8 winners sa conventional category at 16 na winners sa drone and mobile category. 50,000 pesos yan. Kaya ano pang hinihintay? Pitikan na yan. Yung mga tagpong may temang Harvest Chime para po dito sa PAGCOR Photo Contest 2024. Yehey! Ay, pwede bang bukas na kakabisaduhin ko muna, itong para sa ating DZRH 85th anniversary. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!